Ang kontrabida ng pelikula ay ang 10 taong gulang na si Michael Myers na mula sa Illinois. Mahirap ang buhay niya, sa bahay at sa paaralan, dahil sa kanyang pagiging mahiyain at kakaiba. Ang masama pa nito, ang kanyang ina, na si Deborah, ay isa sa mga patutot sa kanilang lungsod. Ang isang kakaibang bagay sa batang ito ay ang kanyang pagpatay at paghihiwalay ng mga hayop habang nagtatago sa likod ng isang Halloween clown na costume. Ang kanyang pinakahuling biktima ay ang kanyang alagang daga. Isang araw, habang si Michael ay nakikibahagi sa kanyang kakaibang pag-uugali, nakita namin ang kanyang ina na si Deborah na naghahanda ng pagkain para sa pamilya. Napag-alaman na ang kanyang kasintahan na si Ronnie ay maingay, masama ang loob, lasing, at agresibo sa kanya. Gumagawa siya ng mga bastos na komento tungkol sa teenager na anak ni Deborah, na si Judith, at sa sanggol na anak na babae na si Boo. Palaging umiiyak ang batang babae sa sandaling itinaas ni Ronnie ang kanyang boses. Samantala, bumaba si Michael, suot ang kanyang clown mask, at ibinalita na ang kanyang alagang daga ay namatay. Inaaliw siya ng kanyang ina at nangakong bibili ng bago, ngunit hindi siya nagtanong tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng daga. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Ronnie ang bata na tanggalin ang kanyang clown mask at kapag tumanggi si Michael, tinanggal niya ito sa kanyang mukha. Kinalaunan sa araw na iyon sa paaralan, nakatagpo ni Michael ang isang maton na nagngangalang Wesley Rhodes at ang kanyang kaibigan sa banyo. Pinapahiya nila siya sa pamamagitan ng paggawa ng masasamang komento tungkol sa pagiging patutot ng kanyang ina. Nang hindi mapigilan, nagalit si Michael at nagsimulang sumigaw ng "Tumahimik kayong lahat" habang nakikipaglaban sa mga batang pasaway. Natapos ang kanilang pag-aaway nang pumasok ang principal sa banyo at sinigawan sila. Gayunpaman, ang isang galit na si Michael ay nagmumura sa punong guro, na nagpunta sa kanyang sarili sa mas malalaking problema at lahat ng 3 bata ay nakulong. Hindi nagtagal, dumating si Deborah sa paaralan, ngunit sa halip na pag-alitan ang kanyang anak, sinigawan niya ang prinsipal, na tinawag itong irresponsible. Dahil sa pagkabigla, ipinaunawa sa kanya ng huli na si Michael ay isang espesyal na bata. Nag-schedule pa siya ng appointment kay Dr. Sam Loomis, isang child psychologist. Nang maglaon, sa panahon ng pulong, ipinakita ng doktor kay Deborah ang ebidensya ng pang-aabuso ni Michael sa mga hayop at ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay nagpapakita ng mga palatandaan ng sociopathology. Lumalabas na natagpuan ng punong guro ang isang patay na pusa sa bag ng paaralan ni Michael. Natuklasan din ng isang koleksyon ng mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang mga mutilasyon ng hayop. Binanggit ni Dr. Loomis na ang mga ito ay mga tagapagpahiwatig ng babala at ang isang magulo lamang na pag-iisip ang maaaring matuwa sa gayong mga marahas na gawain. Samantala, tumakbo si Michael mula sa paaralan at nakita niya ang maton sa kakahuyan, na si Wesley. Nang hindi malaman kung saan siya nagtago, ay bigla niyang hinaampas si Wesley ng malaking sanga ng puno. Habang bumagsak si Wesley sa lupa, inilabas ni Michael ang lahat ng kanyang galit at sinaktan siya ng paulit-ulit. Ang kawawang si Wesley, na nasasaktan at lumuluha, ay nakikiusap kay Michael na itigil na ang pananakit sa kanya. Gayunpaman, ang halimaw na batang lalaki ay naging mas agresibo, at nauwi sa pagpatay kay Wesley. Nang gabing iyon, umuwi si Michael sa bahay at hinihintay ang kanyang kapatid na si Judith habang nanonood ng telebisyon. Sinisigawan din ng kanyang ina si Judith na alagaan ang kanyang kapatid dahil papaalis na ito para magtrabaho. Gayunpaman, walang intensyon si Judith na alagaan si Michael. Pag-alis pa lamang ng kanilang ina, dumating ang nobyo ni Judith na si Steven, at umakyat sila sa itaas para magsaya. Iniwan nito si Michael na mag-isa at nabalisa, kaya lumabas siya, nagsuot ng kanyang maskara. Ngunit bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali at natagpuan ang kasintahan ng kanyang ina, na si Ronnie na natutulog sa isang upuan. Tamang pagkakataon lang ito para makaganti ang demonyong bata. Sa isang sandali ng kabaliwan, itinali niya ang lalaki sa upuan gamit ang duct tape at tinapos siya gamit ang isang butcher knife. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kasintahan ni Judith na si Steve ay bumaba para magluto ng sandwich sa kusina. Nang makita siya, kumuha si Michael ng aluminum bat at hinaampas siya sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak si Steve sa sahig na kumikibot-kibot, at pinagmasdan siya ni Michael saglit bago siya patuloy na hinaampas hanggang siya ay mamatay. Ang susunod na hakbang ni Michael ay nagpapakita sa kanya ng pag-akyat sa itaas at natuklasan ang kanyang kapatid na si Judith na natutulog sa kanyang silid.
Hinubad niya ang kanyang clown mask at isinuot ang malaki at puti na Halloween mask ni Steve. Sabay talikod ni Judith habang pinapatakbo ang mga daliri niya sa kanyang binti. Siya ay nabalisa nang makita si Michael sa kanyang silid at hinihiling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Nang hindi siya sumagot ay sinampal siya nito sa ulo. Puno ng galit, sinaksak ni Michael ang sariling kapatid sa tiyan at pinatay ito. Nang sa wakas ay bumalik ang kanyang ina mula sa trabaho, natuklasan niya itong nakaupo sa harap ng balkonahe kasama ang kanyang sanggol na kapatid na babae sa kanyang mga bisig. Siya ay galit na nagtatanong kung bakit siya ay nasa labas ng balkonahe. Nanatiling tahimik si Michael habang naririnig ang mga sirena ng pulis sa kanilang bahay. Kinabukasan, hinatulan si Michael ng first-degree murder at ikinulong sa mental hospital sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Loomis. Sa kabila ng malamig na mga pagpatay, si Michael ay nagpapanggap na inosente, na sinasabing wala siyang naaalala. Linggo-linggo, binibisita siya ni Deborah, ngunit mukhang lumalala si Michael. Lumipas ang ilang buwan at patuloy siyang nagsisinungaling sa mga doktor. Sa isang session kasama si Dr. Loomis, ipinakita sa kanya ni Michael ang bagong maskara na ginawa niya para sa kanyang sarili. Sinasabi niya na isinusuot niya ang maskara na ito upang pagtakpan ang kanyang pangit na mukha. Isang araw, binisita siya ng kanyang ina pagkatapos ng mahabang panahon at sinubukan siyang kausapin. Gayunpaman, si Michael ay tahimik at mas nakahiwalay kaysa dati. Ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan niya at ng kanyang sanggol na kapatid na babae sa pagsisikap na pasayahin siya at pinayuhan siyang isabit ito sa kanyang silid. Ngunit ang masamang bata ay patuloy na nananatiling tahimik. Pagkatapos ng appointment, inakay ni Dr. Loomis si Michael sa pangangalaga ng isang nurse habang si Deborah ay lumabas ng sanitarium. Ito ay lumabas na isang masamang ideya, dahil kapag ang dalawa ay nag-iisa, si Michael ay nagiging agresibo at sinasaksak ang nurse gamit ang isang tinidor hanggang sa mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Deborah at ng doktor ang pangyayari at hindi sila makapagsalita. Sa partikular, si Deborah ay lubos na nabalisa, ngayong nakita na niya kung ano ang tunay na kakayahan ng kanyang anak. Nang maglaon, bumalik siya sa bahay at nanunood ng mga lumang video ni Michael mula noong siya ay isang maliit at inosenteng bata. Maluhaluhang inaalala niya ang mga sinaunang araw, at iniisip kung siya ay isang masamang ina. Sa huli, gagawin niya ang hindi maisip, hindi na kayang tiisin ang sakit. Ang pelikula pagkatapos ay tumalon sa 15 taon mamaya. Si Michael ngayon ay isang matayog na tao, na nananatiling nakakulong sa sanitarium. Hindi siya nagsasalita mula noong huling pagpatay niya, at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paggawa ng mga maskara. Si Dr. Loomis ay sumuko na rin sa pagtrato sa kanya at sa halip ay nag-publish ng isang best-selling na libro kung saan binansagan niya si Michael bilang isang hindi matutubos na kasamaan. Isang gabi, abala si Michael sa paggawa ng mga maskara nang dumating ang dalawang janitor sa kanyang selda at nagsimulang makipaglaban sa isang babaeng preso. Hindi nag-react si Michael at patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit kapag tapos na ang mga janitor, bumangon siya, kinuha ang isa sa kanila, at hinaampas siya sa mesa. Pagkatapos ay pumunta si Michael sa isa pa at binugbog siya ng ilang beses bago isinandal ang ulo sa dingding. Inaalerto ng komisyon ng gwardya, na si Ismail, na nag-aalaga kay Michael mula pa noong siya ay bata. Di nagtagal, dumating si Ismail sa cell block at natuklasan ang dalawang magkaibang mga duguan na katawan na nakakalat sa sahig. Sa sandaling makita niya si Michael, agad niyang napagtanto kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang akayin ang halimaw pabalik sa kanyang selda, ngunit malupit siyang pinarusahan ng huli at tinapos siya gamit ang isang telebisyon. Kasunod ng pangyayari, tumakas si Michael mula sa asylum na handang magdulot ng higit pang kaguluhan. Sa susunod na eksena, dumating siya sa isang hintuan ng truck at nakipag-away sa isang driver. Ilang beses niyang hinaampas sa dingding ang driver, na kalaunan ay pinatay niya ito. Pagkatapos ay ninakaw ni Michael ang mga overalls ng driver at itinapon ang sarili niya. Sa susunod na umaga, sa araw ng Halloween, bumalik si Michael sa tahanan ng kanyang pamilya sa Haddonfield. Nananatiling abandonado ang lugar mula nang mamatay ang kanyang ina. Pagdating doon, kinuha niya ang kanyang paboritong butcher knife at mask. Pansamantala, ipinakilala kami kay Laurie Strode, isang huwarang estudyante sa kolehiyo mula sa Haddonfield.
Isang araw, inutusan siya ng kanyang ama, na isang ahente ng real estate, na maghatid ng ilang papeles sa dating tirahan ni Myers na siyang tahanan ni Michael. Lumalabas na sinusubukan ng kanyang ama na ibenta ang lumang bahay ni Myers na pinaniniwalaan ng mga lokal na pinagmumultuhan. Tulad ng itinanong, ibinaba ni Lori ang mga papeles doon at umalis. Ngunit sa kanyang kamalasan, nakita siya ni Michael at naging mausisa. Pagkatapos ay sinusundan niya siya sa kolehiyo at gumagapang sa kanya. Dito, malalaman natin na madalas na malungkot si Lori at ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa isang kapitbahay na 10 taong gulang na batang lalaki. Sa kabaligtaran, ang kanyang matalik na kaibigan, na sina Linda at Annie, ay mas sikat at minamahal sa buong paaralan. Mamaya sa gabi ng Halloween na iyon, kinukumbinsi ni Annie si Lori na panoorin ang kanyang anak na si James, upang siya at ang kanyang kasintahan ay magsaya. Sa kabilang banda, sinasamahan ni Linda ang kanyang partner para sa isang party sa dating tirahan ni Myers. Si Michael, na nagkataon na naroon din, ay napansin ng mag-asawa at gumagapang sa kanila. Nang ang kasintahan ni Linda ay pumunta upang paginhawahin ang kanyang sarili, inatake siya ni Michael at pinatay siya kaagad. Nauna na siya at tinapos din si Linda. Pagkatapos nito, pumunta si Michael sa bahay ni Lori, kung saan pinatay niya ang kanyang mga magulang sa sandaling umalis siya para sa kanyang trabaho sa pag-aalaga ng bata. Ang kanyang kasamaan ay hindi titigil doon habang siya ay patungo sa bahay ni Annie, kung saan siya ay nagsasaya kasama ang kanyang kasintahan. Si Michael ay brutal na tinapos ang boyfriend ni Annie, at pagkatapos ay pinatikim niya si Annie ng kanyang espada. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon si Lori kasama si James, at natuklasan ang traumatikong eksena. Nanginginig ng husto si Annie sa ganap na pagkahubad habang nakasabit sa kisame ang katawan ng kanyang nobyo. Biglang lumitaw si Michael sa lugar at sinimulang salakayin si Lori. Ang huli ay kahit papaano ay nakatakas, ngunit hindi nagtagal ay sinundan siya nito at tinambangan. Samantala, ang pagtakas ni Michael ay naiulat kay Dr. Loomis. Siya ay galit na lumapit sa Haddonfield at nakiusap sa lokal na sheriff na kilalanin na si Michael Myers ay nakatakas at mapanganib. Agad na tinawagan ng sheriff si Lori upang tanungin kung nasaan siya, ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Si Lori pala ay kapatid ni Michael at siya ay inampun ng gawin ni Deborah ang hindi maisip na pangyayari. Napagtanto ng doktor na alam ni Michael ang katotohanan ito, kung kaya't siya ay gumagapang kay Lori. Sa takot na baka siya na ang susunod na biktima, ang doktor ay gumawa ng pinakahuling desisyon na bisitahin ang tirahan ni Myers. Samantala, nalaman namin na si Lori ay buhay pa, ngunit siya ay bihag. Ibinaba ni Michael ang kanyang kutsilyo at iniabot sa kanya ang larawan nilang dalawa noong maliliit pa sila. Ngunit si Lori ay tila hindi naiintindihan o naaalala ang anumang bagay dahil siya ay isang sanggol pa lamang. Habang hindi siya nakatingin, nagawa niyang saksakin si Michael sa leeg at tumakas sa likod ng bahay. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa kanyang malaking katawan. Pagkatapos ay hinabol si Lori ng kanyang kapatid na demonyo, na kalaunan ay nahuli siya sa walang laman na pool. Sa kabutihang palad, nagpakita ang doktor sa tamang oras at paulit-ulit na nagmamakaawa kay Michael na huminto. Kapag hindi ito gumana, binaril niya si Michael ng maraming beses sa likod. Pagkatapos nito, sinubukan ng doktor at Lori na tumakas, ngunit mahimalang bumangon si Michael, nabasag ang windshield at hinihila siya palabas ng kotse. Tatapusin na niya siya, ngunit nagsimulang magmakaawa ang doktor na palayain siya. Nakapagtataka, sumuko si Michael at ibinigay si Lori sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo, sinunggaban niya ang doktor at brutal na pinatay ito sa pamamagitan ng paglukit ng kanyang mga mata. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kinuha ni Lori ang kalapit na baril at tumakas sa itaas. Sinundan din siya ng demonyo at kalaunan ay na-corner siya sa isang balkonahe. Pagkatapos ay itinulak niya siya sa bintana, at pareho silang nahulog sa ibaba. Ilang sandali pa, nagising si Lori sa ibabaw ng isang walang malay na si Michael. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanya, at nagpaputok, ngunit bigla itong nagising at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila nito, nananatiling hindi napigilan si Lori at nagpaputok pa sa kanya ng ilan pang mga putok. Ang pelikula ay nagtatapos bilang si Lori, na natatakpan ng dugo ni Michael, ay sumisigaw ng malakas. At sa wakas patay na si Michael Myers.
Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.